Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid! Bago tayo matulog mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo. Maganda po ito. No? Okay. So, ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay maghari sa ating puso at isipan, mga kapatid. So, ito po yung isi-share ko sa inyo. Changing your emotion by changing your behavior. Kung hindi natin ma-change yung behavior natin, lagi tayong mawala araw-araw po. No? Action seems to follow feeling, but really action and feeling go together. Yung action mo might be because of the empowering emotion. No? And by regulating the action, which is under the more direct control of the will, you can indirectly regulate the feeling, which is not. We've seen you can influence your emotion by using your body, mind, yun ang diniscuss natin. Words, we also discuss how you can change your interpretation of thoughts or events to change your emotional state. Like-discuss na natin yon. The most important thing is to change our behavior. Yung pinaprocess ko kanina, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, alam mo, Father, nagkagulo doon. Dahil may na-possess doon, and then nag-pray ako. Siya din na-walking possess, no? Pero ngayon, may malaki na yung improvement sa kanya. Dahil hindi na siya walking possess, conscious na siya. Sabi ko sa ano nangyari? Dahil tinanong ko yung bata, no, na yung kasama ba ng papa mo, yung tunay ba na nanay mo yan? Hindi. Kabit lang yan. Nung nalaman ng tatay, nagalit. Bakit pakialamero ka sa buhay namin? So, nun, grabe na yon. Grabe, naging wild na siya last week. Dahil doon, ano yung payo ko sa kanya? It has changed our behavior. Yung behavior natin ay, nagagalit na siya. Kayo pang tinutulungan ko. Marami na siyang sinasabi, parang nangwinta na. No? So, ang nangyari mga kapatid, ito yung challenge ko sa kanya. Wag ka munang mag-process, no, ng iba dahil ikaw pa yung pinaprocess natin. Unang-una, mind your own business. No? Mind your own business. Yung behavior natin, siguro maganda yung intention mo, pero hindi ka dapat mag-process doon kami. Dahil meron tayong office dito, huwag ka munang mag-process sa iba.
Dahil under process ka pa, undergoing pa yung processing mo. Ito yung gusto ko. Nagagalit na siya eh. At nagamit na niya accidentally yung psychic niya. No? Yung mga may anting-anting pala yung isa sa mga nila. Ipakulam kita, pakialam, meron ka doon, nagkaalit siya. Sumabog yung galit. So doon mo doble na yung harassment sa kanya. Sabi ko sa kanya, so focus ka muna sa sarili mo. Ito yung baguhin mo sa buhay mo. Focus sa sarili mo and then i-process mo yung behavior mo. Dahil kapag hindi mo ma-change yung behavior mo, ganun pa rin, sasabay yung emotion, yung negative emotion. Bigla ka na lang sasabog. Bakit? Dependent tayo sa sinasabi ng mga tao. And then, kung may negative na sasabihin yung mga tao, reactive tayo, galit tayo. Ganon. No? Because we never grow. We never do a victory. We reach the private victory. Ano ba itong private victory, mga kapatid? From dependent to independent. Di ba? Tayo ay bata pa. Bata pa tayo, dependent tayo. Nasubuan tayo ng pagkain, naghihintay tayo ni mama, gano'n. Dependent tayo. Pero ang challenge natin ngayon, to reach a private victory, a personal victory. Ano ba yung palatandaan na we reach private victory? From dependent to independent. Kung makarinig tayo ng mga negative na komento, i-examine mo yung sarili mo. Alam ko naman, yung intention ko, pure naman. Yung motivation ko, hindi ka matitinag. Because you reach private victory. Kung i-change mo yung behavior mo. Kung lagi ka lang, no? Attack na attack. Putak ng putak. Walang mangyari sa'yo. So, you never reach private victory. Yan ang gagawin natin. Changing your behavior is very essential. Dahil marami sa atin dependent. Sasabi ng mga tao, dependent sa mga approval ng mga tao. And then, ang mangyari sa'yo, mawala yung identity mo. Dapat, hindi tayo mag-rely, no? Dapat i-examine natin. Paano natin ma-examine yung sarili ng discernment, prayer? Ito ba yung intention ko ay pure ba? Yung motivation ko is pure ba? And then mag-decide ka. Hindi base sa sinasabi ng mga tao. Is it objective truth? Dapat objective truth ang ma-arrive natin. Paano kung hindi yun objective truth? Subjective lang. Magkagulo tayo. From dependent to independent. So mag-decide ka. Hindi naaayon sa sinabi ng mga tao. Mag-decide tayo dahil ito yung wasto. Ito yung tama. Ito yung nararapat na gawin. No? Kahit nagagalit pa yung mga tao, hindi tayo mag-decide based sa opinion, subjective opinion. From dependent to independent. Kung ma-reach na natin yon, we are obtaining, we embrace private victory. By changing your behavior, you can change your emotion. Okay? Yan po ang private victory, mga kapatid. Sinishare ko sa inyo kanina. Nagdagan ko ngayon. No? And then patuloy tayo. In fact, trying to replace a negative emotion by more positive one often fails. Kung hindi mo binabago yung character mo, hindi mo binabago yung disposition mo, lagi kang nagagalit dahil reactive tayo, dependent tayo sa sinabi ng kapitbahay mo na marites. Kapitbahay mo
na Mirasol. Di ba? Yun. Kahit paulit-ulit ka, positive yung thinking mo, pero hindi mo binabago yung character mo. Hindi mo dahan-dahan binabago yung disposition mo. Hindi mo binabago yung behavior mo. Hindi mo mabago yung emotion mo. Di ba? So gusto ko na we can reach private victory. Pero yung independent, mga kapatid, nag-decide ka, dependent ka, may independent will ka na, may independent decision ka na, maganda yon. Pero kulang yon. Let us reach to the ultimate goal. Ultimate goal is not independent will. Hindi yun sapat. We need to be interdependent. Makinig din tayo sa mga magandang ideas. Kahit hindi nakaayon sa atin, pero maganda yun, the best yun. Sundin natin yun, makinig tayo. And by doing that, we promote cooperation. We promote synodality. We promote teamwork. By doing it, we become an effective person. We become an influential person because we reach interdependent level. Yun po ang pinaka-mabuti, mga kapatid. So, changing your emotions by changing your behavior. Not only changing your mindset, not only changing your interpretation, but changing your behavior as well. Changing your disposition as well. Makatulong po yun. Okay? So, quick club lang po tayo ha. Magro-rosaryo na tayo. At sana po, bago kayo matulog, magro-rosaryo na po tayo ha. Don't go to sleep without praying the rosary. Hindi pa ako naka-rosaryo, mga kapatid. Isasali ko po kayo lahat. Okay? Salamat po sa inyo. Si Janine, GDP, nagpadala ng 300 stars. Si Gladys, pinili 90 stars. Si Impi Marites Pacaldo, bago ito, 100 stars. Si Ate Ami na Elga, lagi yan. So, maraming salamat po ha sa inyong mga nakikinig at nanonood. At sana po, let us change our emotion by changing our behavior, by changing our disposition, by changing our character. Okay? God bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, and deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.